makatapos. Amen. So, ito po ang ating mensahe. Praise Him in the hallway. Alam niyo yung hallway, mga kapatid? Yung, ano ba? Pasilyo ba yan? Pasilyo. Pasilyo. Amen. Papunta dun sa pintuan. Ano po? Hallway. Amen. So, ito po isa lang isa sa mga nakita ko noon at parang tumatak na po sa akin. Pero hindi pa nagkakaroon ng mensahe. At kagabi, ito na po nabuo na mga kapatid. Praise Him in the hallway. Ang gagamitin po natin mga verse ay Philippians 4:4. Memory verse po natin. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Sino nagagalak po dito sa gawain ng ating Panginoon? Amen. Nakikita po yan sa muka. Amen. Kung kayo'y nakangiti, masaya po kayo. Pero kung kayo nakasimangon, pasensya na po. Ano? Amen. Pero tayo mga mananampalataya, kahit anong klase ng pagsubok, amen. Yan yung kakaibahan po natin eh. Lagi po tayong nakangiti. Lagi po tayong masaya. Sa kabila ng pagsubok, nakakakita pa rin tayo ng dahilan ng pagngiti po natin. Yan po ay dahil sa ating Panginoon. Amen. At ang sabi po dito, Awit chapter 30 verse 5, pag-iyak ay magtatagal ng magdamag, ngunit kagalakan ay dumarating sa kainumagahan. Amen. Hallelujah. Marami pong ganyang mananampalataya. Umiiyak sa panalangin. Pero pagkatapos ng panalangin, kinabukasan mga kapatid, nandyan na yung galak sa kanilang mga puso. Bagamat hindi pa tapos. Amen, yung kanilang ipinapanalangin. Pero yung galak na galing sa ating Panginoon, hallelujah, ay nandyan na po agad. Praise the Lord. So ito po yung praise na aking nabasa noon. Until God opens the next door, praise Him in the hallway. Amen. Amen. So, sabi po dito mga kapatid, ilang beses siguro nagamit ko na rin yan dito, pero may isa po talagang malalim na mensahe po dito na gustong ipalabas ang ating Panginoon. Kaya, sa pagbubulay-bulay ko mga kapatid, amen, sa pagbubulay-bulay ko sa word na ito, lumabas mga kapatid yung katanungan sa aking isipan mga kapatid, sa yung katanungan na, kailan ba nagbubukas ng pinto ang ating Panginoon? Kailan ba nagbubukas ng opportunity ang ating Panginoon? Di ba mahirap mag-isip mga kapatid na kailan ba yung God's timing? May iniisip tayong ganyan eh. Kailan ba yung tamang oras ng ating Panginoon para magbukas siya ng mga bagong bagay sa ating buhay, na mga bagong opportunity sa ating buhay? Kaya tayo minsan mga kapatid, given naman kasi kapag sinabi po natin na open doors, meaning po nan ay open opportunity, new opportunities. Yan po yung kalakip po pag sinasabing open doors. May mga bagong bukas na pintuan po sa ating buhay. At yan po mga kapatid, bilang mga mananampalataya, inaari po nating galing po sa ating Panginoon yung mga opportunities pag naaayon po sa ating pananampalataya at hindi po nasisira yung schedule natin sa ating Panginoon. Kailangan maging maingat po tayo dyan mga kapatid, na sinasabi natin na yung ito yung opportunity na binigay sa akin ng ating Panginoon, na magkaroon ako ng ganitong klaseng trabaho, na magkaroon ako ng ganitong klaseng blessing sa ating Panginoon. Minsan kasi mga kapatid, hindi po tayo maingat sa mga opportunity na ibinibigay po sa atin. Minsan mga kapatid, tandaan po natin, hindi lang ang ating Panginoon ang kayang magbigay ng pagpapala po sa atin. Tama po ba yun? Hindi lang po ang ating Panginoon ang kayang magbigay ng blessing po sa atin. Ang kaaway, kayang magbigay ng blessing na yan. At madali lang po yan mga kapatid, madali lang po yan ma-difference, madali lang po yan mga kapatid, makilala kung ang pagpapalang bang yan nasa sayo ay galing sa ating Panginoon o yung pagpapalang yan na nasa iyo ay galing sa kaaway. Sino ang nakakaalam mga kapatid ng pagkakaiba ng dalawang pagpapala? Kapag bigay ng Panginoon, Paglalapit sa isa
maglalapit sa Panginoon. Kapag bigay ng kaaway, Lalayo. di ba napakasimple lang mga kapatid, pero minsan, nakikipaglaban pa tayo sa ating Panginoon. Hindi, bigay mo to eh. Amen. Nakikipag-away pa tayo sa sarili natin minsan. Hindi, itong blessing na ito, galing ito sa ating Panginoon. Kahit hindi na ka na nakakadalo ng gawain na ginagawa mo noon. Kahit hindi ka na nakakapag-pray na ginagawa mo noon. Kahit yung mga bagay na devotion mo, yung personal commitments mo sa ating Panginoon na ginagawa mo noon, nung dumating yung sinasabi mong blessing ay hindi mo na nagagawa ngayon. Mag-isip-isip ka na kapatid. Hindi po yan sa ating Panginoon. Madiin ko pong sinasabi na ang pagpapalang naghihiwalay sa ating Panginoon ay hindi pagpapalang galing sa langit. Amen. Ang pagpapala na galing sa ating Panginoon, ito po yung pagpapalang maglalapit at maglalapit sa kalooban natin sa ating Panginoon. Amen. Kasi ang blessing ni Lord, hindi po yan nakadesenyo para sirain yung schedule natin. Yung schedule natin sa ating Panginoon. Ang pagpapala na galing sa ating Panginoon, amen, ito po yung magkikreate pa ng mas malalim na relationship natin sa ating Panginoon. Yan po yung mga blessing na masasabi natin na galing po talaga sa ating Panginoon. Minsan kasi nakikipag-away pa tayo sa ating sarili. Minsan sinasabihan tayo na, naku, pag ginawa mo yung opportunity niyan, lalayo ka sa gawain. Naku, pag nag-focus ka sa ganyang bagay, yung mga dati mong ginagawa, hindi mo na magagawa ngayon. Amen. Napakasimple lang po mga kapatid. Marami lang tayong mga kadahilanan minsan. Madami lang po tayo mga kapatid na mga reasons. Marami lang tayong mga, sabihin natin mga alibi. Ay hindi, ganito eh. Bago ko naman gawin yung mga ganong bagay noon, ganito na yung buhay ko noon. Bago pa naman ako magkaroon ng ganitong commitment sa ating Panginoon, mananampalataya na ako at wala pa naman akong ganong commitment sa ating Panginoon. Kaya siguro okay lang na bumalik ako sa dati kong status. Amen? Na taga-upo lang. Kasi nagsimula naman akong taga-upo lang sa pananampalataya eh. Pumupunta ako dito, nakaupo lang ako, nakikinig lang. Wala namang problema sa akin. Nandito lang ako, nakaupo lang ako, nakikinig ng salita ng Diyos, nagpupuri kung kailangan magpuri, nananalangin kung mananalangin. Ganun naman yung una kong pananampalataya. Bago pa ako magkaroon ng mas malalim na commitment sa ating Panginoon. Isa lang ang isipin po natin dyan mga kapatid. Nagkaroon ka ng commitment sa ating Panginoon, ibig sabihin mas lumalim po yung ating relasyon po sa ating Panginoon. Pero kung ibabalik mo yung dati mong ikaw, parang dinimote mo ang sarili mo. Ibig sabihin, parang in-level down, imbis na level up mga kapatid sa pananampalataya, bumalik ka sa basic. Amen, bumalik ka sa zero, na dati ang dami mo nang nagagawa sa kaharian ng ating Panginoon, biglang tumigil ka, bumalik ka sa una mga kapatid. Mahirap pag bumabalik sa una. Amen. Mas marami pong masisirang mga bagay na ininvest natin, mas marami pong mga bagay na masisira, mawawala ng saysay sa lahat ng ginawa po natin sa ating Panginoon. Kaya, ang gusto ng ating Panginoon, paglago, hindi yung pagbalik. Amen. Pag-demote, mga kapatid, sa sarili natin. Minsan, hindi kaaway ang may kasalanan. Sarili po nating desisyon. Tayo po ang nagdidesisyon na tanggalin natin yung mga ministry natin, tanggalin natin yung mga ginagawa natin sa ating Panginoon. Kasi para sa atin, mga kapatid, medyo hating-hati na. Parang mas malaki na ang oras ko sa Panginoon. Aba, kapatid, di ba mas maganda yun na mas marami na yung oras mo sa ating Panginoon dahil yung pagpapala na para po sa atin ay mas malaki. Amen. Minsan kasi naiisip natin parang si pastor kasi hindi naiintindihan yung kalagayan ko. Hindi ako nag-uutos. Amen. Ang ating Panginoon, hindi naman kayo naglilingkod sa akin. Hindi po kayo naglilingkod sa church. Naglilingkod po tayo sa ating Panginoon. Amen. Kaya ang mga pagpapalang nararapat sa ginagawa nating paglilingkod, ang Panginoon ang nagbibigay. Ang Panginoon, mga kapatid, ang nagsusupply. Kasi sa Diyos po tayo naglilingkod. Kung nagtatrabaho kayo sa akin, lugi kayo. Kasi ako wala rin akong pera ang pagsildo sa inyo. Praise God. Amen. Pag titignan yung wallet ko, barya na lang.
Pang jelly juice na lang mga kapatid. Amen. Hindi na ako pwedeng mag-sting kasi hanggang jelly juice na lang yung budget ko. Kaya kung maglilingkod kayo sa tao, mga kapatid, nagkakamali kayo. Kung maglilingkod kayo sa church, huwag kayo maglingkod sa church. Maglingkod po tayo sa ating Panginoon. Dahil kapag tayo po ay naglingkod sa ating Panginoon, ang Panginoon po nakakakita ng lahat ng bagay at ang Panginoon po ang magpapalit ng lahat po ng ating mga pagpapagal na ginagawa sa ating Panginoon. Amen. Kasi ako, hindi ko kayang ang church, hindi kaya yung security na kayang i-provide ng ating Amen. Panginoon. We are much limited sa mga ganyang bagay. Pero ang ating Panginoon, wala po siyang limitasyon. Ang ating Panginoon, hindi po siya nalalagyan ng limitasyon, mga kapatid. Kaya, yung mga open doors, mga kapatid, yung mga bagong opportunities na binubuksan sa iyo ng ating Panginoon, sige lang, lakad lang mga kapatid, pasok lang mga kapatid. Dahil kapag ang Panginoon ang nagbukas, nakakasigurado kang para sa iyan mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Amen. Kapag tao ang nagbukas, ipaprank ka na. Sa prank. Amen. Pero pag ang ating Panginoon, sure yan, pag nagbukas. Amen. Meron talagang bagong bagay. At sometimes mga kapatid, yung open doors, yan po yung mga panalangin natin. Amen. Pwedeng yan yung mga panalangin natin. Yung mga bagong kasagutan sa ating mga dalangin. Mga bagong binibigay na pagkakataon, opportunity na kumilos, tumulong ang ating Panginoon sa lahat ng ginagawa po natin. Ngunit iniligid sa ating isipan na may mga panalangin po tayo, mga kapatid, na sa proseso ng pag-aantay natin sa panalangin, masakit ang process. Amen? May mga ganyang prayers, mga kapatid, mas lalo na yung malalalim na prayer natin, mas lalo na yung mga mabibigat, yung mga much valued na mga prayer request natin sa ating Panginoon. Minsan, ang process po nan masakit. Amen? Ang proseso po nan ay hindi madali. Masakit minsan, may mga prayer na masaya habang inaantay mo. At mayroong mga prayer naman na nasasaktan ka habang inaantay mo. Amen. Tama po ba yan, mga kapatid? Nararanasan ba natin yan? Na may mga pinagpe-pray po tayo na parang nawawalan tayo ng pag-asa dahil sobrang sakit ng proseso. Sobrang sakit ng pag-aantay. Amen? May mga ganyang pagkakataon po, yung prosesong yan, mga kapatid, ng pagsagot ng ating Panginoon sa ating mga dalangin ay hindi maganda. Amen? Yung prosesong po yan, ano po, nandyan po yung minsan, habang pinoproseso yung ating dalangin, habang pinaprocess ng ating Panginoon na sagutin, gawin, kumilos ang ating Panginoon sa ating panalangin, nandiyan po yung discomfort. Amen? Hindi po tayo komportable. Lord, ano ba ito? Proseso mo pa ba ito? Di ba? Lord, ano pa ba ito? Kagagawan mo pa ba ito, Lord? Di ba may mga ganyang pagkakataon, mga kapatid, yung discomfort habang nag-aantay tayo sa prayer, mga kapatid, nandyan din yung test of endurance, kung hanggang saan ka. Di ba ang ating Panginoon, ganyan yan eh, bago siya mapako sa krus, grabe yung endurance ng ating Panginoon. Hindi lang sa pagpalo sa Kanya, sa latay, sa mga sugat, sa mga dugong tumigis. Yung endurance, mga kapatid, yung pagbubuhat ng krus na hindi naman para sa Kanya. Ginawa po yan ng ating Panginoon. Yung test of perseverance, yung talagang pagpupursigi po natin. Amen. Tinetest po lahat yan. May iba't iba po kasing proseso ang ating Panginoon para sa kasagutan ng ating mga dalangin. Kasi may mga dalangin po tayo minsan na kailangan po na kinukondisyon na din ng ating Panginoon yung ating puso, yung ating pananampalataya. Hindi lahat ng panalangin, mga kapatid, kapag sinagot ng ating Panginoon, kaya po natin i-handle. Amen. Praise God. May mga panalangin, kapatid, may mga panalangin po minsan na kailangan kilusin muna tayo ng ating Panginoon para ma-handle po natin yung mga ganyang klaseng mga blessing ng ating Panginoon. Amen. Kasi minsan naghahangad tayo ng malalaking pagpapala sa ating Diyos.
Pero alam ng ating Panginoon na hindi pa ikaw karapat-dapat dyan. Hindi pa karapat-dapat sa atin yung blessing na yun kasi hindi pa handa ang puso po natin. Nagpipray tayo kay Lord, Lord, bigyan niyo nga po ko ng 1,000,000. Kung sagutin kaya agad yan ang ating Panginoon. Ngayon, mga kapatid, halimbawa, bigyan ka, nagpray ka sa ating Panginoon, Lord, bigyan niyo po ako ng 1,000,000. Ura-ura damin, pumarado yung milyonaryo. Ako po ay, mini-mini-mini mo ko sa inyo. Naturo ka kasi ikaw yung may prayer, binigay sa'yo mga kapatid yung 1,000,000. Baka next Sunday, wala ka na dito. Amen. Baka nasa bakasyonan ka na. Baka nasa Tagaytay, Baguio, nasa ibang bansa ka na. Amen. Wala ka na sa gawain ng ating Panginoon. Di ba may mga ganyang pagkakataon mga kapatid, nung nakalasap ng kaunting pagpapala, nakalimutan na ang ating Panginoon. Bumabalik lang sa ating Diyos kapag meron na nararamdaman. Bumabalik lang sa ating Panginoon kapag meron ng discomfort. Bumabalik lang sa ating Panginoon kapag nasasaktan. Pero kapag hindi siya nasasaktan, hallelujah, nandun siya sa magandang buhay, nakakalimutan ng ating Panginoon. Nagiging Panginoon lang niya ang ating Diyos kapag siya po ay dumaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok. Pero pagdating ng kasaganahan, hindi niya nagiging Diyos ang ating Panginoon. Nakakalimutan niya kasi nasisilaw na siya sa mga pagpapala. Kaya kung ganyan mga kapatid, ang karakter, ang attitude, ang ugali po natin sa ating Panginoon, huwag po tayong aasa ng malalaking bagay hanggat hindi pa tayo kondisyon, mga kapatid, ang puso natin sa ating Panginoon. Binigyan ka ng 1,000,000, hindi ka nag-tithes, hindi ka nag-offering. Sa maliit na bagay, hindi tayo maging faithful. Sa malaking bagay pa kaya? Kaya sabi ng Biblia, yung mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagkatiwalaan ng malaking bagay. Amen. Hindi lang yan mga kapatid sa financial mga kapatid. Minsan, bigyan tayo ng maluwag na schedule ng ating Panginoon kasi nagpipray tayo, Lord, bigyan mo ako ng maluwag na schedule. Bigyan nga po ako ng isang schedule na hindi ako magiging busy. Mga prayer naman medyo gipit pa Lord, bigyan niyo nga po ako ng magandang schedule, yung hindi po sa gawain, yung hindi po hindi mababangga yung schedule nung binigay ng ating Panginoon, mas lalong nawala sa gawain. Amen. Di ba? Meron ganyan mga nagpe-pray minsan, Lord, pagpalaan niyo nga po kahit kaunti na. Lord, bigyan niyo nga po kahit kaunting pagpapala lang na maranasan ko man lang. Yung binigay ng ating Panginoon, dun nga sa maunting pagpapala, hindi na maging tapat sa ating Diyos. Kaya tatanggalin uli yan ng ating Panginoon. Mas maigi pang hindi ka pinagpala kasi tapat ka sa akin. Mas maigi pang nandiyan ka sa ganyang kalagayan mo kasi nagpe-pray ka. Mas maigi pa sa ganyang kalagayan mo. Kasi ang ating Panginoon, ang gusto niya, yung relationship. Amen. Yung communication natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Yan po yung hinahanap ng ating Panginoon. Kaya may mga tao, mga kapatid, na hindi pa pinagpapala ng ating Panginoon kasi baka mawala yung magandang relationship. Amen. Amen. Pero kapag nakita ng ating Panginoon, binibid na yung karakter po natin, mga kapatid, na nakikita ng ating Panginoon na unti-unti, kaya na tayong pagkatiwalaan ng ating Panginoon, expect mo na mga kapatid yung mga blessing mo. May nabasa ako, may nakita ako mga kapatid, sabi nila, slow success builds character. Fast success builds ego. Yes. Amen. Kaya pala mga kapatid, yung pananampalataya natin, inuunti-unti lang tayo ng ating Panginoon para mabuild yung right character. Amen. Yung mapapagkatiwalaang karakter, yung mapapagkatiwalaang sarili po natin. Kasi kapag mabilis, mga kapatid, yung process, mabilis yung prosesong ginagawa ng ating Panginoon, baka ipagyabang mo yan. Baka manuro ka na, ikaw, ang tagal mo ng mananampalataya, wala ka pang nadala sa Panginoon. Baka manuro na tayo, baka magyabang na tayo. Amen. Kaya ang ating Panginoon, matalino ang ating Diyos. Amen. Gumagawa siya sa mga bagay na hindi po natin ni-expect, mga kapatid.
Kaya, may mga ganyang pagkakataon po sa sarili po natin na tayo po ay sa process nasasaktan, may mga pagkakataon, madalas mga kapatid, na yung kagalakan natin sa paglilingkod nawawala. Because of that process. Nawawala na yung kagalakan po natin. Dati excited tayo, ngayon, wala na. Wala ng excitement mga kapatid. Dati ang aga mo pumunta sa church, kasi excited ka lagi pumunta sa church. Ikaw yung nagpe-pray ng silya, tuwing devotion, ikaw yung unang lumuluhod sa pulpito mga kapatid. Pero tumatagal, nawawala yung kagalakan. Amen. Dahil sa pagsubok, dahil sa proseso na ginagawa ng ating Panginoon sa atin, nababawasan yung pananampalataya natin. Nasa Biblia naman yan mga kapatid, hindi talaga masarap yung tayo ay sinusubok ng ating Panginoon. Walang masarap na pagsubok. Kahit pagkain pa yan, masakit din yan pag natapos. Pag nabusog ka na, amen, ang sakit sa tiyan. Ang hirap gumalaw. May isang ginawa kami dati dyan, punta kami inasal. Kasama ko po si Edmark Tapito, si Jinay Francia, yung mga kapatiran natin sa Lucena. Ako ay naka-pito. Pitong kanin. Isang oras kami nakaupo. Hindi ako makatayo. Kasi nagpaligsahan kami. Yung si Jinay ay naka-8 mga kapatid. 8 na malit. Tapos si Makit ay din. Ito rin mga kapatid. Talagang isang oras kami nagkukwentuhan para lang mahindagan mga kapatid. Talagang hindi na kaya. Hindi na kaya. Ang hirap gumalaw yung... Kaya dinaan muna namin sa kwentuhan para medyo giniling ng kaunti yan yung mga kaning-kaning. Amen. Hindi rin masarap. Yung mga pagsubok, sino makapagsabing masarap na pagsubok? Amen. Kaya nga pagsubok test mga kapatid. Laging yan may kalapit po yung hirap. Sa pananampalataya po natin, yung mga pagsubok na ginagawa ng ating Panginoon, amen, yung mga ginagawa ng ating Diyos, mga kapatid, hindi po masarap yan. Hindi masarap, mga kapatid, na idinadaan po tayo sa apoy. Yun yung test, di ba? Tayo ay parang mga katulad ng mga ginto. Dinadalisay po tayo, pinapaapuyan ka. Amen, tinitiktikan ka, mga kapatid. Di ba? May pagkukuntihan po yung gold. Minsan, minumold lang yan Pero yung talagang kinocarve ka, mga kapatid, hirap yan. Pupukpukin, mga kapatid. Masyadong malaki ng ulo mo, pupukin ka na yan. Masyado ka ng mayabang, tanggalin ko na yan. Pupukpuk ng ating Panginoon. Hindi po talaga masarap sa pakiramdam ng dinidisiplina. Amen. Sino dito yung napalo na? Amen. Kung maalala ko lamang, iba't ibang klase. Malo, lahat ng makita, madampot, lumilipad. Diba? Pagdidisiplina. Amen. Madalas, kapag tayo ay pinaprocess ng ating Panginoon, madalas mga kapatid, kapag tayo sinusubok ng ating Panginoon, di ba ganyan din bago ka makagawa ng diamond? Uling ka lang Sa uling lang naman nagsisimula yan Uling lang yan. Tapos, dahil sa great pressure, dahil sa sobrang pressure, mga kapatid, nakaka-create po siya ng diamond. Amen. Kung gusto po natin maging diamond, kailangan natin ng pressure. Kailangan talagang subukin tayo ng ating Panginoon. Kailangan dalisayin po tayo ng ating Panginoon. Yun nga lang kadalasan, kapag pinaprocess, mga kapatid, talagang masakit. At ang resulta, kapag mahina-hina tayo, nawawala yung kagalakan. Nawabawasan po yung ating pananampalataya at huwag na natin lukuhin ang ating sarili. Nangyayari po lahat ito sa atin. Tayo po ay lahat ay nakakaranas po nito. Wala pong exempted po dito. Kaya lahat po ay relate. Nakaka-relate mga kapatid sa ganitong klase kasi ang pagsubok mga kapatid, minsan tinitesting talaga tayo ng ating Panginoon hanggang sa limit po natin. Sa Bible, sila Abraham hindi dyan nakalagpas Tinitingnan yung limitasyon niya Kung hanggang saan. Kung ano pa man din yung pinakamahal mo, yun yung susubukin sa'yo. Amen. Di ba? Kung ano yung pinaka
ayaw mong tanggalin. Pinaka-ingat-ingatan mo, yun pa yung gagamitin ng pangsubok sa'yo ng ating Panginoon. Kaya minsan talaga yung limitation po natin, tinitestingin ang ating Panginoon. Medyo ginagalaw-galaw yan ang ating Panginoon. Teka nga, sinong mas mahalaga? Teka nga, sinong mas mahalaga? Ako ba o itong pinapahalagahan mo? Kasi tunay naman, men, kahit tayo mga kapatid ng Diyos, may pinapahalagahan pa rin tayo. Pero minsan, pinipitik-pitikin na Lord. Amen. Tinatouch ng ating Panginoon. Amen. Diba? Si Abraham, sino yung ginamit ng ating Panginoon kay Abraham? Isa akin yung anak. Si Sarah, ang kanyang anak na matagal nang inantay. At umabot mga kapatid sa punto na sasaksakin. Hindi alam yung kwento? Yes. Ialay mo sa akin yung anak mo. Hanggang limit mga kapatid, hanggang saan yung pagsunod. Baka kasi patingnan ni Lord, pag nasa doon na sa bundok, makipag-bargain na. Lord, huwag naman, grabe ka naman. Man, tagal-tagal ko na eh. Ito yung aking kamukhang ko man din. Napakapugi, napakatangos ng ilong. Hanggang may pag-bargain mga kapatid si Abraham sa ating Panginoon. Pero wala tayong marinig, wala tayong makita mga kapatid na ginawa ni Abraham yung ganung bagay. Kundi siya po ay sumunod talaga sa ating Panginoon. To the limit mga kapatid. At nakita ng ating Panginoon ng talagang genuine mga kapatid na pagsunod mga kapatid ni Abraham. Santas lang po yan. Masakit talaga. Wala mo yun. Ilang araw mo daladala yung anak mo na ikaw lang ang may alam. Kahit nga yung mga alaga niya, di ba? Ay, mga alaga, yung mga alaga. Sama, alaga tuloy. Oh, may alaga din sila. Dislak yan. Kahit nga yung mga kasama niya po doon, yung mga alalay po niya, hindi rin alam. Kaya doon po lumabas yung worship. Di ba yun yung unang natala yung word ng worship sa Bible, mga kapatid kay Abraham? Pupunta kami sa bundok at sasamba sa Panginoon. Yun yung unang recorded mga kapatid na ginamit yung word na pagsamba, worship. Kahit si Isaac, hindi niya alam. Si Abraham lang ang may alam. Amen. Akalain mo ilang araw na tinotorment yung iyong isipan. Tinotorture yung isipan. Naku, huling araw ko na ito, sana tumagal. Di ba may mga ganyang pagkakataon, Lord, pahabain nyo nga muna yung oras. Yan yung mga ganyang pagkakataon tayo, Lord, pahabain nyo nga po yung oras. Kasi parang ayaw tumigil yung oras na yun kasi baka mayari mga kapatid. Kasi alam mo yung nahihinat na sa dulo. Pero yung mga pagsubok na yan mga kapatid, dumadaan po na yung mga pagkakataon na dumadaan po tayo sa ganyang pagsubok na to the limit na parang bibitaw na tayo. Lord, isa na lang. Bibitaw na talaga ako. Hindi ko na kaya. Lord, isa na lang Lord. Isang pagsubok pa, aayaw na talaga ako. Lord, isang sitwasyon pa na hindi ko kayanin. Aayaw na talaga ako sa pananampalataya. Bahala ka dyan, di na tayo pati. Parang ganun na yan. Buti kung ganun lang kadali. Amen. Pero mga kapatid, hindi pala pwede natin idahilan yung mga ganung bagay. Hindi pala natin pwedeng idahilan yung mga ganung bagay. Kasi ang ating Panginoon, hindi po niya yung ginawa. Bagamat siya'y Diyos, nagbihis siyang pagtao, mga kapinuban niya ang kanyang pagka-Diyos, mga kapatid. At siya po ay nanahan kasama po ng mga tao. At siya po ay tinempt sa iba't ibang pagkakataon na parang katulad ng tao. Pero siya po ay hindi tumigil. Amen. Hindi pala ito pwede na idahilan, sabihin natin sa sarili natin na okay, hanggang ganito, hanggang dito na lang yung pananampalataya ko. Okay, hanggang ganito na. Wala na parang wala na ako nakikitang ginagawa ang ating Panginoon. Parang wala na magandang patutunguhan itong aking pananampalatayang ginagawa sa ating Diyos. Hindi pala pwede nating idahilan yan. Kasi ang ating Panginoon, siya ay role model natin. Gusto nating maging katulad ni Kristo, mga kapatid, para maging karapat-dapat tayo sa harap ng ating Panginoon at makapiling ng ating Diyos. Alam niyo kung ano yung naging sekreto ng ating Panginoon? Ano yung secret ni Lord? Hindi na ito secret, ibubunyag ko na.
Ito mga kapatid ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng maraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at kasalanan kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na nasa ating harapan. Amen. Una muna, magtiyaga, tumakbo, lumaban mga kapatid. Tanggalin ang mga balakid. Yan po yung first step na dapat po natin gawin na kapag tayo po ay habang lumalakad tayo sa pananampalataya, yan po ang gawin natin. At katulad ng ginawa ng ating Panginoon, sabi yan, ituon natin ang ating paningin kay Jesus sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Merong joy. Amen. Merong kagalakan mga kapatid. Sabi dito, dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng kamatayan sa krus na siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Who for the joy that was set before Him. Yung kagalakan, yun pala ang tiningnan mga kapatid ng ating Panginoon. Kaya hindi siya nahiya sabihin, di ba? Minamak siya ng mga kaaway, mga kapatid mo. Kala ko, ito ba yung Diyos? Kala ko, ito yung anak ng Diyos. Di ba masakit yun? Kung ako lang yun, pakidatan ko yung mimik na yun eh. Pakidatan ko lang. Di ba? Makapengrihan ng Diyos. Di ba? Sabi nga, nung nandun sila sa garden, mga kapatid, yung uhulihan ng ating Panginoon. Di ba? Sino tumagpas ng tenga? Si Pedro po. Hindi po ako, si Pedro po. Diba? Pedro tinagpasan eh. Kala ni Pedro, kaya niyang protektahan ng ating Panginoon. The Lord doesn't need protection. Amen. Ang sabi ng ating Panginoon, kaya kong magpadala dito ng mga anghel. Kung gugustuhin lang ng ating Panginoon. Pero hindi. Bagamat talagang pinahirapan siya sa kasalanang hindi naman para sa kanya mga kapatid. Ano yung nag-motivate po para magpatuloy sa gagawin niya mga kapatid? Nakipag-bargain din si Kristo mga kapatid. Ang sabi niya, tanggalin. Pwede lang. Iiwas mo sa akin yung saro. Ano po? Yung paghihirap, iiwas. Pero ang sabi niyan, kalooban mo pa rin ang siyang mangyari. Kalooban pa rin ng ating Panginoon ang mangyari po sa atin. Kaya ano mga kapatid yung nag-motivate kay Kristo na gawin yung mga bagay na mahirap, kahihiyan mga kapatid, na pwede niyang sapitin. Bagaman siya anak ng Diyos, pero nandun na pwede niyang sabi diyan mga kapatid, yung kagalakan. Yung kagalakan pala mga kapatid. Ito pala yung nag-motivate kay Kristo mga kapatid para magpatuloy mga kapatid sa kanyang ministry, sa kanyang gagawin mga kapatid, sa kanyang misyon. Yun po yung nag-motivate sa kanya. Mahirap yung pinagdaanan tayo, hindi natin kayang pagdaanan ang pinagdaanan ni Kristo. Sino din dito napako sa krus? Nahagupit ng merong mga sentro, no? Marami dito, pero yung sentro na merong patalim sa dulo, may tinig mga kapatid. Humihingi ka ng tubig, yung mapait ang ibinigay sa'yo. Pinagbitbit ng krus na doon ka, alam mo, doon ka ipapako mga kapatid. Si Kristo nagdusi sa hindi lang physical, pati mentally, nandun po mga kapatid yung pagdurusa. Pero bakit po siya nagdire-diretso sa ginagawa po niya? Dahil merong kagalakan sa dulo. Tinitingnan niya yung kagalakan mga kapatid, na kapag nagawa niya po ito, hallelujah, marami po mga kapatid ang maliligtas. Ganun din po sa atin mga kapatid, tumingin tayo sa hinaharap mga kapatid. Mahirap man yung proseso. Mahirap man mga kapatid yung mga pagdadaanan po natin. Pero tingnan natin yung hinaharap, yung magiging kagalakan po natin sa hinaharap mga kapatid. Para yung mga ginagawa po nating paghihirap ngayon, hallelujah, mapaltan po. Di ba ganyan din naman sa mga magulang, sa mga nanay na nanganak? Mahirap yung laboring process mga kapatid. Nagle-labor kayo. Talagang gusto nyo. Irit na. Kung irit, lahat talaga ginawa. Yung mas lalo na may mga anak na ang hirap lumabas. Nasa loob pa lang nandyan, pasaway na. Ako, ganyan ako eh. Ang tagal daw akong nililabor. Ano po? Siguro malaking bata din talaga ako. Ito ngayon naman. Hirap daw akong ilabas. Ay first baby pa. Hindi uso ng tinanay ang yung baak.
operahin na natin to. Diba? Hindi usong opera. Mga kapatid. Kasi ngayon, kahit kayang inormal, operahin na natin to. Ginagawa mga kapatid. Pera-pera kasi yan eh. Pag ano, kahit kayang inormal. Pero noon mga kapatid, talagang nasa dyan pa lang ako. Pabigat, pasaway na talaga ako eh. Pasakit na sa ulo. Amen. Pero ganyan din yan mga kapatid, yung process mga kapatid, yung paglilabor sa mga nanay natin, sa mga magulang natin. Di ba napakahirap kung minsan meron ng nahihimatay sa sobrang hirap. Minsan may mga pagkakataon na talagang nauubusan na ng lakas. Pero pag nakita nila yung baby, di ba? Lahat ng paghihirap ng magulang nawawala. Tama po ba yun sa mga nanay? Tama po ba yun? Amen. Amen. Na pagkatapos mong mag-labor ng ilang oras, halos araw minsan, kalahating araw ka nag-labor, 9 months ka ba ang bata? 9 months. Baka sumubra ako eh. 9 months. 9 months, mga kapatid, na daladala ng nanay, yung kanyang anak, lahat ng paghihirap, lahat hindi siya makagawa ng normal dahil sa pag-labor, mga kapatid. Dahil sa proseso ng pag-labor, lahat, in 9 months, and yung last hours na yung bata ay nasa tiyan, kapatid, grabing hirap po yan. Pero pag nakita na silayan na yung bata, nawawala ang lahat ng paghihirap. Ganon din po sa atin mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon naglilibor tayo. Ngayon mga kapatid, pinaprocess po tayo. Hindi masarap, masakit mga kapatid. Pero tingnan natin yung hinaharap, yung magiging resulta mga kapatid ng proseso ng ginagawa ng ating Panginoon. Yun po yung tingnan po natin mga kapatid. Ano man ang panalangin natin sa ating Panginoon, ano man ang pangarap natin sa pananampalataya, ano man ang desire ng puso po natin, may kalaki po lahat yan na kapighatian. Ano man ang paghihirap na kalakip na mga bagay nito mga kapatid, tularan po natin ang ating Panginoon nang dahil sa kagalakan mga kapatid, hindi niya inalintana ang lahat ng kanyang pagdaraanan. Kaya ang title po natin, Praise Him in the Holy. Habang lumalakad tayo sa pinto na bagong bubuksan ng ating Panginoon, oo, mahirap ang proseso. Siguro pinapaakyat tayo ng ating Panginoon. Minsan nadadapa po tayo, rough road ang daan, matinik mga kapatid. Pero tingnan natin mga kapatid, bigyan natin ang ating Panginoon ng assurance na magpapatuloy tayo sa pamamagitan ng ating pagsamba mga kapatid. Dahil habang tayo ay nagsasamba, sino yung may kagalakan kapag sila ay nagsasamba? Di ba? Mas lalo na pag yung presensya ng Diyos nararamdaman natin, yung galak kahit tumatalon tayo, hindi tayo napapagod. Mas lalo na pag napuspos tayo ng banal na Espiritu, maraming tumatakbo, tumatalon na mataas, pumapalakpak, pero hindi sila napapagod dahil yan sa presensya ng ating Panginoon. Ganon din mga kapatid, bago sagutin ng ating Panginoon ating mga dalangin, habang nasa pasilyo pa tayo, nasa hallway tayo, kailangan meron na tayong pagpupuri sa ating Panginoon mga kapatid. Ipakita natin sa kaaway na hindi kayang gibahin ang pananampalataya na binigay sa atin ng ating Panginoon. Ano bang itapon ng kaaway sa ating harapan? Hahawiin lang natin yan. Hallelujah. Amen. Hahawiin lang natin yan mga kapatid. Praise Him in the Holy. Ito ang ibig sabihin nun. Kahit hindi natin alam kung kailan ang kasunod na pagsagot ng Panginoon sa ating dalangin, keep on praising Him. Amen. Keep on worshiping Him. Amen. Hallelujah. While we wait, praise Him and worship Him. Yan yung the best way, mga kapatid, na mapagtagumpayan natin ang iba't ibang klaseng ng pagsubok sa pamamagitan ng pagsamba, sa pamamagitan, hallelujah, ng pagpupuri. Yan po yung pinakamagandang gagawin po natin, mga kapatid. Kasi minsan, may mga nakikita akong mananampalataya, kitang-kita mo yung bakas ng pagsubok sa kanila. Joyful ay pagsubok ang nasa mukha. Paano ma-overcome yan? Hallelujah. Yung pagsubok na yan, kung hindi ka marunong magpuri sa gitna ng bagyo, mga kapatid. Hallelujah. Paano mo mapa-overcome yan? Paano mo, hallelujah, mapapagtagumpayan yung mga
ganyang kakaibang klaseng pagsubok, kung hindi tayo marunong magpuri mga kapatid sa ating Panginoon, kahit nandyan po tayo sa sobrang hirap ng sitwasyon, di ba sabi ni Job mga kapatid, sa mabuting bagay lang ba tayo? Marunong magpasalamat sa ating Panginoon dun sa mahirap na bagay, hindi tayo marunong magpasalamat sa ating Panginoon. Ano mang season ng buhay po natin mga kapatid, ano mang status, ano mang sitwasyon ng buhay natin, masagana man yan o nasa kahirapan mga kapatid, inaasahan pa rin ng ating Panginoon na marunong po tayong magpuri sa Kanya mga kapatid, marunong tayong magpasalamat sa Kanya. Kaya mga kapatid, huwag mong ipapakita yung bakas ng kalungkutan sa iyong mukha. Kapag sinabing magpuri, hallelujah, isuot mo yung pampuri mo mga kapatid, hallelujah. Pag sinabi mga kapatid, sumamba, ilabas mo yung pagsamba mo mga kapatid sa ating Panginoon. Hindi ka mapupuspos na nakamusimangot ka. Amen. Yes, hallelujah. Amen. Hindi ka makakatanggap ng kagalakan kung ikaw ay malungkot. Amen. Amen. Sabihin ng taas ang kamay, hindi ka makapagtaas kasi problemado ako. Iba naman. Amen. David dancing before the Lord. Amen. Yung papunta yung templo, yung nakuha na nila mga kapatid, yung banal, kabanatipan mga kapatid. Amen, di ba yung papasok pa lang? Papunta, yung pagtatagumpay na, though hindi pa nakakapasok, pero ang ginawa na ni David, amen, kasi may danger pa rin yan eh. Hanggat hindi nakakapasok, pwede pa yung makuha ng kaaway. Amen. May danger pa rin doon. Ganon din sa atin mga kapatid. Katulad ng ginawa ni David, hallelujah, bagamat hindi pa nakakapasok, hindi pa naka-establish mga kapatid sa templo mga kapatid, yung kabanantipan, ang ginawa po ni David, nagpuri po siya. At ano sabi doon mga kapatid, tinanggal niya po yung kanyang kagayakan bilang hari at nagpuri siya para sa ating Panginoon mga kapatid. May comments na ganoon. Amen. Mga basher. Si David, nako, yung hari, nagsasayaw sa harapan ng kanyang mga babaeng alipin. Si Mikal. Kilala kong Mikal, aso eh. Yung sa ano? Aso ni Ate Maika. Mikal ang pangalan. Hindi ka basher agad mga kapatid. Pero ang ginawa ni David, amen, mas lalo pa siyang nagpuri mga kapatid. Anong sabi ng salita doon mga kapatid? Kung nakikita mo ako'y baliw, hallelujah. Ang sabi doon mga kapatid, mas hihigitan ko pa yan. Ganyan mga kapatid, gumawa po tayo ng masigit pa. Hallelujah, kung sa tao hindi ka karapat-dapat, sa ating Panginoon karapat-dapat ka kapatid. Kaya kung ano man yung ginagawa mo sa sarili mo, kung ano man ang ginagawa mo, motivation para manatili mga kapatid sa ating Panginoon, kahit may comment ang tao mga kapatid, ang sabi ng Acts mga kapatid, hindi tayo crowd pleaser mga kapatid, hindi tayo people pleaser mga kapatid, we are God's pleaser mga kapatid. Yan ang dapat po natin ugali, ang ating attitude mga kapatid, na hindi tayo nakadepende sa tao, tayo po ay nakadepende sa kalooban po ng ating Panginoon mga kapatid. Amen. Kaya habang mga kapatid, pumapasok yung kabanantipan, nagpupuri po si David. Walang makakapigil sa kanyang pagsamba. At yung pagsamba niya, hanggang ngayon mga kapatid, buhay ang pagsamba na ginawa ni David. Bakit? Hallelujah! Yan ay naging karapat-dapat sa ating Panginoon. Alam natin yung history mga kapatid ni David. Siya ay nagkasala, pero yung kanyang pagpupuri ang siyang nanatili mga kapatid, na hanggang ngayon ay ina-adapt po natin. Hallelujah! Adapted po natin yung ganyang klase ng pagpupuri. Ang nagsimula po nan ay si David. Praise Him in the whole way. Amen. Sunod mga kapatid, yung pagsigaw, hallelujah, na nagpagiba sa Jericho. Amen. Lumakad sila. Praise Him in the whole way. Naglalakad sila mga kapatid. Dire-diretso, hindi nila alintana kung anong sabihin ng mga taga-Jericho, yung mga baliw na yun. Lakad lang ng lakad, ilang araw ko yung nakikita. Lakad lang, kung may, trending na yun kung merong cellphone noon. Ilalim mo, mga Israelita na nababaliw na.
Lakad ng lakad, mga nakaputi, parang kulto. Ayan, di ba? Di ba? Tingnan nila mga kapatid. Akala ng mga taga-Jericho, napabaliw na yung mga Israelita. Kasi alam ng mga taga-Jericho, hindi magigiba yung kanilang wall. Kasi makapal po ito. 2 chariot, ang sabi ng Biblia mga kapatid, 2 chariot, kaya siya doon. 2-way mga kapatid. Parang kalsada, siguro mas malapad pa dyan sa kalsada papunta dito. Kasi dito, pag nagsalubong na yung kotse at prakyari na, titigil na yung isa. Doon mga kapatid, sabay. Ibig sabihin, mas malawak pa dyan sa kalsada. Papunta po dito. Pero bagamat, siguro nakakahiya mga kapatid na lumalakad. Minsan siguro nakaramdam din. Wala kung nakaramdam sila. Pero bilang tao, nakahiya. Sino yung nahiya dito na tinitingnan ng maraming tao? Yung iba, pa-star. Pag gusto yung mga ganyan, siya yung parang main superstar. Kapag marami nakatingin sa inyo, mas tuwa. Yan iba naman tao na kahit dalawa lang ang tumitingin, nahihiya na. Ano pa kaya ito? Buong city. Amen, nakatingin sa kanila. Pero, ang sabi po dyan mga kapatid, ng Biblia mga kapatid, yung kanilang shout. Yung po yung nag-conquer mga kapatid sa wall of Jericho. Kasi yun yung first line of defense ng Jericho. Yung wall. Amen. Kapag hindi nagiba yung wall na yun, walang mako-conquer na city. Pero yung pagsigaw po nila, hallelujah, yan po ang nagbigay ng pagguho, mga kapatid, sa wall of Jericho. Kaya sa atin, mga kapatid, lumalakad po tayo sa pananampalataya. Hallelujah, lakad lang, mga kapatid, laban lang. Hallelujah, hanggat hindi pa nagsasabi ang ating Panginoon ng hudyat ng pagsigaw, huwag kang sisigaw. Yung proseso, mga kapatid, ilang araw ka, ilang taon mo nang pinagpipray, yung prayer request mo sa ating Panginoon, at wala pang confirmation ng ating Panginoon. Sige, lakad lang mga kapatid hanggat dumating ang hudyat ng ating Panginoon na sige, i-claim mo na yan. Isigaw mo na yung claim mo. Isigaw mo na yung sagutan ng yung panalangin. Hallelujah. At kung ano man, hallelujah, yung ating gustong i-conquer, ibibigay sa iyo yan ng ating Panginoon. Ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Basta marunong tayo. Basta marunong tayo mga kapatid. Kasunod, mga kapatid, si Gideon, kilala si Gideon, anak ni Ate Lea. Si Gideon, at yung original 300. Sabi po dyan, mga kapatid, hindi sila nakipagdigma. Ang ginamit lang po dyan nila Gideon at nung 300, mga kapatid, ay yung mga base. Banga po ba yun? Banga. Maliliit na base, mga kapatid, banga. At mga trumpeta. Yan lang po mga kapatid. Amen. Kapag ang Diyos, mga kapatid, hallelujah, ang nagsabi na oras mo na, hallelujah, isigaw mo na ang lahat. Amen. Ibigay mo na ang lahat sa ating Panginoon. Yung trumpet, let's blow our trumpet, mga kapatid. Iparinig natin sa kaaway na nagwawagi na tayo, mga kapatid. Iparinig natin sa kaaway na hindi ka nagkaroon ng kapangyarihan sa akin. Oo, dumaan ako sa mahihinang bagay. Dumaan ako sa mga pagkakamali. Dumaan ako, hallelujah, sa kapaghatian, karamdaman, pagdurusa, kapagsubukan, kahirapan, kawalan. Pero hindi nagtagumpay ang kaaway po sa atin. Dahil nandito tayo, hallelujah, pinapronounce natin, dinideclare natin, mga kapatid, hallelujah, ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. Hallelujah. Kaya ang sabi ng verse natin, mga kapatid, sabi dito, magalak kayong lagi. Rejoice in the Lord. Always, mga kapatid, kahit anong sitwasyon ng buhay natin, magalak po tayo sa ating Panginoon. Kahit pinapahirapan po tayo, magalak tayo sa ating Panginoon hanggat tayo po ay nasa kalooban ng ating Diyos. Hallelujah! Makakakita tayo ng dahilan para sambahin ang ating Panginoon. Makakakita tayo ng dahilan, mga kapatid, para sambahin, purihin. Hallelujah! Itanyag ang ating Panginoon sa ating sarili. Amen. Praise God. Hallelujah! Ano man ang mangyari, kapigatian, karamdaman, ano,
negative lahat na iniisip po natin, mga kapatid. Hallelujah, iluhod mo yan sa ating Panginoon. Hallelujah, idalangin mo yan sa ating Panginoon. Di ba? Ang sabi nga, yung pag-iyak, hindi po yan permanente. Ang pag-iyak, ang paghihirap, hindi po yan permanente, mga kapatid. Yung pagduro sa kapighatian, hindi po yan permanente. Dahil lagi, mga kapatid, sa kinabukasan, nandyan ang sagot ng ating Panginoon. Nandyan ang kagalakan na ibinibigay ng ating Panginoon. Lahat ng may hirap na bagay, hindi po yan permanente. Yung pagsubok mo ngayon, hindi yan permanente kung hindi ka tatambay dyan. Amen. Amen? Kung tatambay ka dyan, ay malamang. May pangako ka sa problema mo, sa sitwasyon mo. Sino dito, wala naman siguro tayong pinagdadaanan na sitwasyon na mahirap na nakipagtipan tayo na problem till death do us part. Wala tayong ganun. Ayaw natin ng problema. Amen. Sa ating Panginoon, hallelujah, may pag-iyak man tayong mararamdaman, pero ikinaumagahan, kinabukasan, pagkatapos ng iyong pag-iyak, pagkatapos ng iyong paghibik, mga kapatid, nandyan po yung kagalakan na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Kaya may reason ka uli para tayo ay magpatuloy sa pananampalataya. Yan po yung reason, mga kapatid. Hallelujah, na kahit anuman yung mga pagsubok, nawawalan po tayo, pero hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon. May bagong umaga na laging dumadating, mga kapatid. Kaya nandyan yung kagalakan ulit. Lord, nandito na naman tayo. Makikipagbaka na naman ako. Bigyan mo ko ng kagalakan. Bigyan mo ko ng kalakasan. Bigyan mo ko ng katalinuhan. Hallelujah. Lord, panahan ka sa akin. Praise the Lord. That should be the reason, mga kapatid, para tayo ay magpatuloy sa pananampalataya. Hallelujah, huwag yung umaga pa lang, nakasimangot ka na. Kaya maganda sa umaga ay nagpe-pray muna. Amen. Kapag hindi ka marunong mag-pray, nakasimangot ka talaga. Yes. Kaya paggising natin sa umaga, hallelujah, hanapin agad natin ang mukha ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa ating Diyos. Hallelujah, kahit pangit ang buong maghapon, maganda naman ang umaga mo. Kung simulan ka ng ating Panginoon na maganda, tatapusin niya ng ating Panginoon na maganda. Hallelujah, yan ang kahalagahan na meron tayong inuunang Diyos sa ating buhay, sa bawat araw ng ating buhay. Kasi kahit anong bigat, kapag nagsimula ka sa Diyos, tatapusin niya ng ating Panginoon, mga kapatid. Ano ito ba? Let everything that hath breath praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Sino yung pagkagising dito na wala ng hininga? Sino dito yung tumigil ng isang oras ang hininga niya? Meron ba dito? Wala. Wala, mga kapatid. Kaya ang sabi po dito, mga kapatid, isa po tayo, hallelujah, sa sasamba. Isa tayo sa magpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Yung hininga mo, yan ay isang rason, mga kapatid, kung bakit ikaw ay magpapasalamat, sasamba sa ating Panginoon. Dahil hanggat may hininga ka, may pag-asa pa ang Diyos sa iyo, mga kapatid. May pagpapala pang nakalaan sa iyo. Kahit anong pagsubok, hanggat humihinga, yan ay may pag-asa sa ating Panginoon, mga kapatid. Alam niyo yung lyrics nung kanta ngayon? As long as I'm breathing, I got the reason, hallelujah, to praise the Lord, hallelujah. Hanggat ako'y may hininga, hallelujah, hanggat may hangin ako, hallelujah, nandito, meron akong rason para purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya kahit ano man ang pinagdaraanan natin, lumalakad man tayo sa iba't ibang klase ng pagsubok, hanggat humihinga tayo at hindi kinukuha ng Diyos ang ating buhay, may rason ka, mga kapatid, para magsimula. May rason ka para magpuri sa ating Panginoon. May rason ka para magpasalamat sa ating Panginoon. Huwag mong indahin lahat ng pinagdaraanan mo. Tulad ng verse natin kanina, dahil sa kagalakan sa kanyang harapan. Hallelujah.
dahil sa kagalakan sa kanyang harapan, mga kapatid. Hallelujah. Nandiyan, mga kapatid, nagdediretso ang ating Panginoon. Hallelujah. Dumediretso. Ginawa niya ang dapat niyang gawin. At ngayon, mga kapatid, ang kagalakan na meron sa ating Panginoon noon ay kagalakan na natin ngayon, mga kapatid. Dahil alam ng Diyos, kapag natapos niya yung pagdurusang yun, mga kapatid, yung kagalakan sa dulo ay kagalakan natin ngayon, mga kapatid. Kasi nagkaroon tayo ng kaligtasan, nagkaroon tayo, mga kapatid, ng salvation, nagkaroon tayo ng freedom. Hallelujah sa ating Panginoon. Hallelujah. At kaya dito, as long as I'm breathing, hanggat ako'y may hininga, hanggat ako'y may lakas, hallelujah, hanggat nagagawa ko pa ang para sa ating Panginoon, hanggat nasusunod ko pa ang kalooban ng ating Panginoon, nandito yung rason, hallelujah, para magsilingkod, para dumiretso, magtapat sa ating Panginoon, dahil may hininga pa tayo. Sabi nung atin, until God opens the next doors. Praise Him in the holy name. Hallelujah. Katulad tayo ni David, mga kapatid. Hallelujah. Na sumasayaw ng pagpupuri sa ating Panginoon. Katulad tayo ng mga Israelita na sumisigaw ng pag-asa sa ating Panginoon. Katulad tayo nila Gideon, mga kapatid, na dinedeclare natin na meron tayong Diyos, mga kapatid, na tutulong sa atin. Anuman kabigat ng pagsubok. Yes. Hallelujah. Ano bang bigat ng pagsubok, mga kapatid? Hallelujah, na ating daramhin, na ating pagdaraanan, mga kapatid. Tayo ay magpupuri sa ating Panginoon. Tayo ay sasamba sa ating Diyos sapagkat karapat-dapat lang ang ating Panginoon sa lahat ng ating pagsamba at pagpupuri. Yan po yung pinakarason kung bakit po tayo nananatili. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya kung ano man ang pinagdaraanan natin ngayon, ano man, hallelujah, ang ating fear, ano man, hallelujah, ang mga discomfort, pleasure, mga kapatid, na nararamdaman natin ngayon, hallelujah. Ito lang. Diretso lang sa pagsamba. Diretso lang sa pagpupuri. Diretso lang sa pagpanampalataya sa ating Panginoon. At darating. Hallelujah. Diba? Ang sabi dyan, pinakahuli, mga kapatid, nung nag-alay ng templo si Solomon, yung pagpupuri. Hallelujah. Yung choir, nasabi doon, si Solomon, nag-gather siya ng mga musician. Si Solomon, nag-gather po siya ng mga song leaders, ng choir, ng mga kumakanta, mga kapatid. Hallelujah. Para dedicate yung temple sa ating Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, kung ano pong nangyari dyan? Ang sabi po doon, nung magsimula ng umawit, nung nagsimula ng magpuri, mga kapatid, ang mga tao ng Diyos, bumaba ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. At ang sabi ng Biblia, mga kapatid, nung pagbaba, mga kapatid, ng Espiritu ng ating Panginoon, ang lahat ay lumuko. Ang lahat ay lumuhod dahil sa sobrang bigat ng presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Kung gaano man kabigat ang ating mga pinagdaraanan ngayon, may mas mabigat, mga kapatid, hallelujah, na ibibigay sa iyong ating Panginoon, hindi discomfort, hallelujah, kundi yung kanyang presensya. Once na tayo po, mga kapatid, hallelujah, ay lumuhod sa harapan po ng ating Panginoon, mga kapatid, yung kagalakan, hallelujah, na hinahanap natin, yung kagalakang nawala sa puso natin, yung kagalakang nawala sa pananampalataya natin, ibabalik po yan ng ating Panginoon. At yung kagalakang yan, hallelujah, hanggat alam mo yung ginagawa mo, yung pamamaraan, hallelujah, para manatili sa iyo yung kagalakan, mananatili sa iyo ang presensya po ng ating Panginoon. Kaya huwag sa natin sayangin yung mga pagkakataon, kahit nasa limit na tayo.
Laban pa rin mga kapatid. Kahit nasa limit tayo, magpuri ka pa rin sa ating Panginoon. Ang pagpupuri wala yung bayan. Lahat pwedeng pumalakpak, lahat pwedeng tumalon, lahat pwedeng sumigaw. Dahil may lakas ka na galing sa ating Panginoon. Ibigay mo yan sa ating Panginoon. Hallelujah! Wag mong ialintana ang lahat ng mga pagsubok na pinagdaraanan mo. Ang ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, ang siyang ibigay mo. Ating Panginoon, yung lakas mo ang siyang ibigay mo sa atin. Kaya, salamat sa ating Panginoon. Tunay na mabuti, hallelujah, ang kanyang ginawa. Tunay na mabuti ang kanyang habag, pag-ibig po sa ating mga kapatid, na kahit may mga pinagdaraanan tayo, may sagot ang ating Panginoon. Hallelujah. Muli, purihin natin ang ating Diyos. Oh, hallelujah, Lord. Salamat, God. Hallelujah. Sa iyong salita, Panginoong Isus, hallelujah, na nagbibigay sa amin, Panginoong Isus, ng assurance, God, hallelujah, na kahit anumang pagsubok, Lord, hallelujah, na aming mga pagdaanan dito sa buhay na ito at sa pananampalataya, ay nakakasigurado kami, Panginoong Isus, na magtatagumpay ang bawat isa sa amin, Panginoong Isus, dahil kasama ka namin kahit gaano katindi ng mga pagsubok, dalamhati, kapigatian ang aming pagdaanan. Lord, hallelujah, nakakasigurado kami, Panginoong Isus, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Kami, God, hallelujah, ay lagi mong yayakapin ang iyong pag-ibig. Kami lagi, God, hallelujah, at sa iyo ay laging ang iyong banal na Espiritu ay mananahan sa aming mga puso, Panginoong Isus. Kaya Lord, salamat sa mensaheng ito, Panginoon. Alam ko, God, hallelujah, na napapanahon ang mensaheng ito at maraming may kailangan, Panginoon, ng mensaheng ito. Kaya Lord, salamat dahil sumasagot ka sa aming mga panalangin, Panginoong Isus. Lord, hallelujah, alam namin, God, na nagkaroon muli ng kalakasan, Panginoong Isus, na renew ulit ang aming pag-ibig, ang aming kagalangan po sa inyo. Salamat, Lord, sa buhay mong salita, Panginoong Isus, na patuloy na kinakausap ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. O Diyos, napakabuti mo. Hallelujah. Tunay kang buhay. Tunay kang tapat, Panginoong Isus, sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, hallelujah, anuman ang pinagdaraanan ng aking mga kapatid ngayon sa pananampalataya, huwag hayaan, Panginoong Isus, hallelujah, na ang mga pagsubok, ng mga problema, hallelujah, ang kahirapan, kawalan, Panginoon, ang magpatigil sa kanila sa pananampalataya nila. Kundi, Lord, hallelujah, ito pa ang mag-fuel, Lord, hallelujah, ng kanilang pananampalataya na mas lalong po silang magkaroon ng malalim, God, hallelujah, na relasyon po sa inyo. Dahil sa mga pinagdaraanan ito, Panginoon, alam namin, God, hallelujah, na may kasagutan, na ito'y mga proseso lamang, Panginoon, ng malaki mong pagpapala na ibibigay niyo po sa amin, Panginoon, God. Hallelujah, Lord. Oh Lord Jesus, hallelujah. Salamat, Panginoon. Patuloy ka naming pinupuri, pinapasalamatan sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Sa mensaheng ito ay patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, at hindi namin lilimutin, Panginoon, na lagi ka namin kasama at umaalalay ka sa bawat sitwasyon ng buhay namin. Lord, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, itinataas namin, Panginoon, ang iyong makapangyarihang pangalan, ang pangalan mong nagliligtas. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.